Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Angela Jen Agner at welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Ratzalo Campo, Seminary Audition. At ang topic po natin ngayong araw po ay February 22, 2025 at ang topic po natin is Conditional Immortality. Paano kung hindi totoo ang impyerno? And ang application po natin ang scripture po natin ngayong araw ay Matthew chapter 25 verse 46. Sabi po dito, "Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life." Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. And ang teaching po natin ngayong araw, teaching number 1, two destinations, bliss or torment. Sabi po dito na kapag hindi po tayo naniniwala sa impyerno, is may dalawa po tayong destination na kung bliss ba or kapurasahan or torment. And teaching number 2, two kinds of eternality is life or death. Na ito po yung buhay ba natin or yung death natin. Ito po yung dalawang two kinds of eternality. And teaching number 3, two resurrected bodies, believers and unbelievers. Na ito po yung mga dalawa na mapupuntahan natin kung hindi tayo nananampalataya at naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Lalong-lalo na po pag hindi rin tayo naniniwala sa impyerno. At kung hindi tayo naniniwala sa impyerno, ibig sabihin parang hindi tayo naniniwala sa ating Panginoong Diyos, diba? So, ito yung dalawang destination na mapupuntahan natin. Bliss or torment. And two kinds of eternality is life or death. And two resurrected bodies, the unbelievers and the believers. Na dapat po tayo ay maging believers po sa ating Panginoong Diyos. And application number 1, prepare for the worst. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin na kapag hindi tayo naniniwala sa ating Panginoong Diyos, hindi tayo naniniwala sa kakayahan niya po, sa miracle niya po, is prepare po natin yung worst na magiging experience po natin kung hindi tayo believers ng ating Panginoong Diyos. And application number 2, pray for the lost. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin na mag-pray po tayo kapag po tayo ay nababahagya po ng daan, pag tayo po ay hindi po tayo nakapag-pray, ganyan, parang hindi po natin, or gumagawa tayo ng mga kasamaan, pray po natin yun para po bumalik po tayo sa kakayahan natin at bumalik po tayo sa kingdom ng ating Panginoong Diyos. And application number 3, preach at all costs. Sabi po dito, na-apply po natin sa sarili natin na mag-preach po tayo, magbahagi po tayo ng words of God sa kahit saang social media, kahit saang lugar, basta po mag-preach po tayo at all costs. And discussion, if you knew that today was your last day on earth, how would you live differently? What would you say to those who do not yet know Christ? Para po sa akin at para po sa devotion ngayong araw na kapag po last ko na po dito sa earth at paano po ako mabubuhay ng different is para po sa akin is gagawin ko na po yung mga bagay na sobrang mahalaga sa akin at na ito na rin po yung pinakahuli na dapat po ako ay maging mabait at na po gumawa ng masama. And masasabi ko po na dun sa mga unbelievers na dapat na maging believers na po sila at maniwala sila sa ating Panginoong Diyos. Kung ayaw niyo po nila malos sa ating Panginoong Diyos, makatanggap ng worst pag po sila ay namatay na. And then lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.